Teacher Glay here, and welcome to the 19th episode of Life at 27. And we're back with another episode, and this time, ayan, I'm with Ma'am Cheska, ang aking partner in crime pagdating sa pagtuturo ng research. In crime, eh. In crime agad. Baka akala nila criminal. yung kasama ko, partner ko, favorite partner ko na pagdating sa pagtuturo ng research before. So, Ma'am Cheska. Expect sila, no? So, how are you, Ma'am Cheska? How's life? I'm still alive but barely breathing. Joke lang po, pero I'm alive and enjoying it, no. Even though there's a lot of challenges, still standing. Still standing by the grace of God. Talaga, no. So ayun, masaya at alam ko na marami pa namang challenges ang darating. Still ang Lord naman yung kasama. Yeah. Kaya actually, siguro kaya medyo nabanggit mo na madaming challenges kasi madaming adjustment ngayon sa life mo, no? Kasi she got promoted. Ayan. Promoted as, subject coordinator ng English. Kaya malaman na nilang lahat. Kaya mag-i-Englishan lang po kami for today's episode. Actually, po ngayon? Day off. Kaya naka-shutdown yung English only please. English only policy, no? Wala yun siya. Wala. Okay, sige. I'm free for today. Ayun, so kamusta yung pagiging ma'am? Kasi, yung adjustment period. Actually, at first, nung in-announce siya, actually, parang feeling ko, hindi siya nagsisink in sa akin. Parang normal pa rin akong teacher. Pero nung time na nagsa-start na yung trabaho, yung nagkakaroon na ng good morning. Joke lang po. yung pag-remind ng mga tasks na gagawin, assign. Ayun na pala na parang, ito na yun na yung dati mong responsibilities as a teacher na ikaw yung magpapasa. Ngayon, ikaw na yung nagwi-wait ikaw na yung hihingi. And ikaw na din yung mag-check and evaluate ng mga yun. Sabi ko parang kaya ko ba to? Sabi ko na lang dun sa Lord, di mo naman po ako ilalagay dito. Kung hindi mo naman po pinlano at hindi mo ako tutulungan. Kasi yun yung prayer ko before man sa akin na parang in-inform ako about that position. Para yun agad yung inisip ko na it's not about the position na in-entrust, pero it's like a challenge for me. Another chapter na magiging part ng buhay ko na kung saan alam kong may bagong ipapakita ang word sa buhay ko that time. Yung grace niya, no? Yung parang a different level of His grace. Kasi kapag weak ka dun sa isang bagay, dun mo makikita talaga kung paano kumilos yung grace niya. Tsaka yung comfort zone kasi natin, parang masyado ayaw nating umalis sa comfort zone natin But di natin alam, yun yung way ng Lord. Di gaya na sinasabi ko din yan sa mga nakakausap ko. If we will stay in our comfort zone, nandun na hindi talaga tayo mag-grow. Tama. That's one way of, parang pinaprone tayo ng Lord, inuhone niya tayo into a better version of ourselves. Diba? Kasi, diba nga yung sword, kailangan niyang hasain para tayo mismo, para yung sword is maging useful. So, same goes with us. Kapag di tayo hinasa ng Lord, paano tayo mag-grow? Paano tayo magiging, paano tayo magiging better or effective on that kind of Oo, kasi lahat naman tayo may pagkakatawag Yes. And ang nakakatuwa kasi sa Lord, hindi kanya parang hahayaan na lang doon na, sige, ito na yung assignment mo, bala ka na. Hindi siya gano'n. Hindi. Yung assignment na tutulungan ka niya dun sa assignment. Tama. Kung paano mo malakaran talaga yung calling mo sa kanya. And I'm really happy to hear that, Ma'am Cheska. Na talagang, though nasa adjustment talaga, kasi wala namang madali sa umpisa. Pero yung one step forward, no, yung parang leap of faith talaga, yun lang yun Tapos pag nag-yes ka na kay Lord, tuloy-tuloy na yan siya. Yeah. Actually nga, di ba, ang plan before is mag-resign. Pero sabi ko, nagkapalit tayo. The greatest plot twist. Yung greatest plot twist natin. Actually po, siya po talaga dapat yung mag-stay. Ako po yung mag-resign. Pero ngayon, nagkapalit po kami. Na-promote pa siya, guys. Yun nga So, hindi namin siya in-expect ng mga ganitong pangyayari. And
alam naman namin na may purpose at may reason na parang binigyan tayo ng Lord ng wisdom to take that kind of decision. Exactly. Yung bagong responsibilities, kasi technically, pag na-promote ka, syempre, may responsibilities siya nakaakibat. And yung pag-uusapan kasi natin ngayon, di ba, it's about you being an only child. And siguro, parang nahapyawan mo na sa akin na you being an only child, grabe parang bigat din. Madami ng responsibilities. Kasi daming parang focus sa'yo. Focus sa'yo yung family mo. Tapos, since, though si mama ko ay single mom, still naman, tawag dito, kahit na only child ako, alam mo yun na hindi ko naman naramdaman yung pressure sa kanya na, tawag dito, na ito dapat mong gawin, ganito, ganyan. Parang meron naman akong freedom pa din. And dinayaan din naman niya ako sa, like this decision na to stay. Oo. Binigyan niya ako ng parang freedom to choose kung saan ako masaya. So, yun yung, na, sabi ko, parang feeling ko nga minsan, bahala ako sa buhay ko. Pag may mga ganong instances na, siguro dahil may tiwala sa decision na ginagawa. Hindi lang naman since siya ay nasa ibang bansa, ako talaga yung nagtitake over sa finances sa bahay, kila lolo at lola, ako nagbabantay. Kailan pa nga siya nagstay sa ibang bansa, ma'am? Ilang taon ka nun? 2014 siya nag-start. 2014. Ilang taon ka nun? Mag-18 ako nun. Okay. So, nag-start ako Magka-college ka? First year college. Kasi nag-stop ako ng 1 year. Because of financial problem. So, 1 year ako naka-stop. Then, the following year, nag-decide siya to na mag-abroad para nga ma-support yung studies ko. And then, that's the time din naman na parang naging ko yun, yung process na ma-hone ako na magkaroon ng mag-decide on my own. Kumbaga, ano ba yung mag-weigh ng mga bagay-bagay sa buhay? Ano, tama bang decision yung gagawin ko or what? So, sabi mo nga kanina, responsibility. Yes, it's a responsibility. It's a big responsibility. Though na hindi naman inuobliga, pero kasi, maaga din naman ako nag-mature. Kasi ako yung panganay sa apo na babae. Na babae. So, yun talaga. Tapos kasama niyo yung lola, lola diba? Talaga ako lumaki. So, si parents ni mama, yung aking kinalakihan. So, kahit nung bata ka pa, nung hindi pa nag-ibang bansa si mama mo? Sila din. Sila din yung nag-alaga sa akin. Kasi pag busy mag-work si mama. Si mama nag-work, tag-business. Tapos, sila lolo at lola, sila yung pinaka, kumbaga, tawag dito, nagbibigay sa akin ng alaga kapag wala si mama ko. Kaya, actually, di ko naman naramdaman yung parang missing sa akin, kahit na single parent si mama. Kasi, naramdaman ko naman or na-fulfill nung mga tao sa paligid ko. Though may, syempre, part of my identity na dapat makilala ko yung totoong tatay. Which nakalala ko naman siya when I reached 17. Bago mag-abroad si mama. Okay. So, nakalala ko siya after 17 years. So, bago ko yun siya nakilala, kasi galit ako sa kanya. Simula baby ka? Yeah. Okay. Hindi mo talaga siya nakilala? Ang sabi nga sa akin ni lola ko, patay na tatay mo. Pinatay na wala. Meron sa memories. Pero wait, nung bata, ilang taon ka nung naghanap ka sa papa mo? Hindi ako naghanap. Ooh. Actually, parang feeling ko, as what I have remembered, hindi ko talaga hinarap. Sino yung papa ko? Talaga? Kasi nga, si lolo ko, siya yung si lolo, si tito, sila yung nando sa paligid. Sila yung tumayong father figure na kung saan, sila yung nag-fulfill nung missing piece sa pagkatao. Pero, hindi ko naman sila tawag dito na, hindi ko naman kinwestiyon na bakit ganun, ba't ganyan yung family. Never dumating siya sa point ng buhay ko na And then, nakilala ko nga, out of parang curiosity. Ay, hindi naman ako totally na-curious. Pero, parang sabi ni mama, parang time na makilala. Kasi nga, yun yung time na na-accident si papa sa barko. Kasi seaman siya. Okay. So, kaya pag mga seaman, sure, joke lang po. Ayun po. Siya, tawag dito, yung eyes niya. Okay. Na bulag siya. Then, sabi niya siguro, ito na yung time para makilala ko. Humingi ko ng tawad and so forth and so forth. And nagkaroon ng reconciliation. Siya yung siya nag-initiative. Tsaka yung
asawa niya. So, ayun. Then, yun din yung time na dapat pag-aaralin nila ako. Then, hindi na naging okay. Pero, at least, nakilala ko siya. Nakilala mo. Nakilala ko yung biological father. Okay. So, parang growing up, wala ka din kahit sinong kapatid? Technically, may kapatid ako sa kanya. Pero kami, sa kanilang dalawa ni mama ko, wala. Ako lang talaga. So, parang sa bahay nyo, ikaw lang talaga yung bata, parang ganun. Or may pinsan kang yung kasama? Yung mga pinsan ko, kapitbahay lang namin. Katabi ng bahay namin. So, nagkakaroon din ako na interaction with my cousins. And si mama that time, nagkaroon din siya ng asawa, German. Okay. Pero hindi siya nagka-baby. Sayang at san may foreigner ako. Oo, kapatid. Oo, diba? Pero hindi siguro din Bill. Kasi dapat pupunta kaming Germany. Okay. Kaso, hindi na natuloy na parang nagkaroon ng conflict din sa situation. At will din talaga ng Lord na hindi talaga matuloy. Baka hindi yun yung plan niya para sa akin. Kailangan ka pa doon ng JR ka. Ay, hindi mention. Okay, na-reveal tuloy. Parang kailangan ka pa daw. Pero you mentioned, ma'am, nung umalis si mama mo, parang hinayaan ka niya na mag-decide. Nung magkasama pa kayo sa bahay, ganun din ba siya sa'yo? Parang, since, kasi babae ka, only child ka, di ba? Tapos, usually pag babae kasi, very, protective sila. Oo. Very protective. So, pero hinayaan ka pa rin din ba niya, i-practice mo yung parang freedom mo to decide on things? Ano naman sila, tawag dito, as long as you're honest sa mga ipinapaalam, pwede naman. Pero naramdaman ko yung pagiging protective nila. When I was in grade school, parang bawal madapuan ng lamok, ang arte, diba? May mga ganun. Kasi, talaga. Oo, dahil nga, syempre, nag-iisa. Then, sakitin ako ng bata. Parang, lagi ako nasa ospital. So, kumbaga, laging iningatan. Bawal ako kumain ng fishball. Sabi ko, naiingit ako sa mga bata sa labas. Ba't kumakain sila ng fishball ng kwek-kwek? Tapos ako bawal kasi nga, maselan daw yung tiyan ko. Pero nung kumain ako one time, hindi nila alam. Nasa school ako, pagka uwi ko, kain ako, niyaya ko yung pinsan ko. Masarap pala. Tapos, in-observe ko. Di naman sumakit siyan ko. Normal pa rin. Di yun, nawala na. Siguro, nawala yung kasalanan. Nung time na yun. Kaya, sabi ko, kaya naman. Parang, nag-explore ka din. Explore din na. Tsaka sa mga naging friends naman, kilala naman nila yung friends ko when I was in high school. Nagpupunta sa bahay, doon nga nagsistay para kilala. So far, si mama mo, hindi naman siya ganun ka-strict. No? Pagdating sa'yo, kahit only child ka. Si mama ko ay makulit. Ang strict si Lola. Okay. Si Lola ang strict. Si Lolo, makulit din. Parang namana ni mama ko yung ugali ni Lolo. Tapos si mama ko kasi, alam mo yung friendly. Parang pag lumabas siya doon sa lugar namin, kilala siya lahat, babatiin siya lahat, matagal siya makabalik. Para si Lolo, gano'n. Parang si Lola, niya. Si Lola, may pagka-suplada. Siguro yung side ko na suplada. Sa kanya. Na-adapt ko. Pero yung pagiging friendly naman kay mama, kay Lolo. So far, masasabi mo bang inispoil ka nila? Kasi ikaw lang yung, pinagkakatuwaan nila. No, hindi ako parang gusto nila ako spoiled, pero, hindi ako dumating sa point na, kasi, parang maagang namulat yung isip ko na, hindi kami mayaman. Na kailangan mong mag-adjust, kasi, may mga priorities kesa sa wants. May mga needs compared sa wants. So, at that age, na-realize ko agad na, may kailangan na i-priority kesa sa gusto ko. Alala ko nun, sa mall yata kami nun. Parang gusto ko bumili ng laruan. Then, sabi ni mama ko, pili daw ako. Sabi ko, wag na lang. Aww. Kasi, sabi ko, ano ba yun? Ikalat ko lang din naman yan. Ikakalat ko lang din naman yan. Tapos ako din naman magliligpit. So, wag na lang maglaruan. So, yung laro na lang sa mga pinsan ko, yun na lang yung naging namin. So, pero parang, ang aga kong naging matured sa ganong age. Parang grade school, gano'n na yung mindset. Siguro, isang factor, wala ka kasing batang nakakasama masyado. Pero matanda yung kasama sa bahay. Di parang na-observe mo yun nakukuha mo yun Kasi ang bata, di ba, ang utak niya parang sponge. Yeah. So, ano yung nakikita niya? Na-adapt niya yan siya. Kaya ikaw, naging mature ka din enough. Kaya lang,
ang bigat nun, kasi parang bata pa, nagkaroon ka na ng sense of responsibility, kahit hindi ka nila binigyan ng responsibilidad, obligation, pero parang ikaw sa sarili mo, nagput ka na agad ng ano na, ay, may responsibility ako. Na-feel mo ba yun? May time, like for example, sa pinsan ko, nag-aaral kami, kunwari, nag-teacher-teacheran kami. Parang kailangan matuto siya mag-read, ganon, matuto siya magsulat. So, parang naging accountability ko siya na magsusulat kami, ganto, ganyan. Then, naging responsible ate din ako agad na magturo sa kanya. Though katuwa lang naman, laro-laro lang naman. Still, pero ano naman, mas masaya naman ako kasi, ano din siya, achiever din. Achiever siya sa magkakapatid. So, siguro yun yung ano din, na nakita ko na, yung fruit nung pagiging maagang naging responsible sa mga mas nakababata. Pero hindi naman ako inuobliga na ate, ganto, ganyan. Pero, naging ano lang siya, naging kusa. Yung pagkakaroon mo ng, since Filipino tayo, di ba? Yung parang mindset natin na maging responsible, tsaka family-oriented. Yeah, totoo yan. Na parang kailangan mong tulungan yung family mo. Yun, yung kahit na hindi nila hingin, pero because of love, ibibigay mo siya. Nagkaroon ka ng ma'am, pressure. I mean, pressure in a sense na ako lang mag-isa. Paano pag tumanda na yung mama ko? Paano pag tumanda na yung lalo pang tumanda yung lola ko? Ako lang yung sasalo sa kanila. Especially sa case ng mom mo, single mom siya. Parang may pressure ba sa'yo sa aspect na yun? Wala naman. Kasi si mama, sabi niya, hanggat kaya niya mag-work, mag-work siya. Tsaka, yun nga din yung gusto niya, mas makapag-save. Para in the future, meron siyang sarili niyang maipon. Retirement. Yun yung magagamit niya. Tapos sila lolo't lola, sila lolo't lola, ako talaga nagiging responsible. Like, for example, sa food, meds, ako talaga, and ako yung nagbabudget. Pagka nagbabudget ka talaga, alam mo yung nagsusulat ka, gano'n, responsibility mo, ano yung... Every piso counts talaga. Tapos kung ano yung food na parang may menu for the week, gano'n, parang iniisip mo na yung ulam, like, kasi nga, iniisip mo din kung ano yung pwede sa kanila. Kasi, syempre, pag may edad na, bawal naman yung food na basta lang. Kaya, i-consider mo din yung health nila. Kaya, yung pressure ba yun? Pressure. Na, ikaw lahat. May time. Syempre, may time na parang nakakapagod. Yeah. Parang, ako lang ba? Yung... Siguro, ang ko doon, naging take ko doon, is, tinuro sa akin ng Lord, hindi lang ikaw, ganon. Na parang you need to ang na-realize ko is kailangan mong mag-depend din sa iba kasi it's not hindi mo siya control lahat. Yeah. 'Di ba? Yun yung naalala mo nung nagkakwentuhan tayo. It's out of our control. May mga bagay tayo na hindi natin kontrolado and may mga bagay na kontrolado natin. And kailangan natin alamin na hanggang saan lang yung kaya natin. And may pressure, oo. And then sabi ko, pag may pressure, pag napapagod, ang inaano ko sa sarili ko is to rest. Rest. Kasi, if you do not value yourself, sinong tatayo, o sinong sa'yo, tawag dito, sino pa yung magiging responsible para dun sa family mo kung hindi mo i-value sarili mo. So, yun yung isa sa realization ko na I should take care of myself as well. Tama. Tsaka ang ganda na pinakita sa'yo ng Lord na hindi lang, kasi minsan ma-feel mo talaga kahit mga breadwinners, di ba? Puro ako na lang talaga, di ba? Pero, pinaremind sa'yo ng Lord na siya yung kasama mo dun. Hindi diba? ako Parang, kahit parang feeling mo ikaw na lang, lalo na pag dumating sa point na tumanda na nga yung parents mo, yung parent mo, tapos pati yung lola mo, andun ang Lord. Kasi at the end of the day, instrument ka lang ng Lord para i-provide yung pangangailangan ng family mo. Diba? Hindi naman ako
parang totally, I cannot label myself as breadwinner talaga. Kasi katulong ka naman si mama. At saka nag-help din naman yung mga kapatid ni mama minsan. So, I cannot say that. Pero yung decision making talaga about... Sa'yo. Oo. Even nga sila minsan, si Chess yung bahala dyan. Sabi, oh my gosh. Ba't yung laki ng tiwala nila? Hindi pa paisip nga ako, ba't kaya ako lagi pinagde-decidean? Then I just realized na, dahil siguro, may tiwala sila sa mga desisyon na, bago kasi ako gumawa ng isang desisyon, I think of the possible results of it. Kung tama ba. Pag ito yung naging desisyon, ito yung mga possible na magiging result. Kapag ito namang other option, ito naman yung possible na result. So, iniisip ko, kaya siguro, hindi naman sabi na brag ko yung, yung pagiging, ako yung final, may final say lagi. Pero, siya, it's an accountability kasi as well. Hindi lang naman kasing decision yung iti-take mo dun as, responsibility mo Pero, pati yung result ng magiging decision mo, or decision ko, yun din ay responsibility ko. Whether it is, good thing or a bad thing. Diba? Ano naman kasi din, mame, yung gift actually dun sa mga panganay. May talaga sila kasi yung, di ko alam, pero parang laging may sense of authority yung mga panganay. Parang diba gift ng Lord. Oo, Gift ng Lord yun sa mga panganay. Parang, minsan nga, kunyari, kami nga din, magkakapatid, order. Pag wala naman ako, nakaka-order naman sila na sarili nila. Pero pag andyan ako, ate, ikaw na umorder dun sa counter. Ganun lang din naman. Same fast food chain naman yung kinakainan. Alam na yung order sila. Pero, ate, ganun. Kasi ganun ata, parang may gift talaga sa mga panganay. Kasi alam ng Lord na in the absence of the parents, si panganay ang sasalo doon. Kaya, yun siguro yung nakikita nila sa'yo. Pero, ang nakakatawa sa'yo, Ma'am Cheska, kasi doon ko na-realize, sabi kasi nila, madalas, ang misconception pag only child, spoiled. Diba? Tapos parang well taken care of, kaya parang hindi masyadong maalam sa... parang diba? Innocent sa mga maraming bagay. Yun yung misconception sa mga only child. Pero, pero hindi pala lahat, no? Hindi pala lahat ganun. Kasi ikaw, parang super namulat ka talaga and you are so matured enough na naman, kahit yung ibang tao nakikita yon towards you. So, my question is, do you think being an only child is an advantage or disadvantage? Actually, sa mga naranasan mo. Ayan. May advantage. Oo, and may disadvantages. Siguro, ang unahin ko yung disadvantage. Siguro, sige. Disadvantages kasi minsan may time, actually, pinag-uusapan din namin ni Jenny yan. Malakang kasama sa pag-decide about your family. Minsan may mga major decisions, di ba? Ano ba yung gusto nyo? Bawa saan yung, pipili ng location ng bahay. Kung yung permanent house, aalamin. Kami madalas si mama nag-uusap. Minsan si mama sabi, saan ba sa tingin mo, anak? Diba? Ganon ulit lagi. Sa'yo din, no? Sa'yo din yung ganon ulit yung dating sa akin. Pero, yun nga, yun yung isa sa disadvantage. Yung planning, like for example, yung mga, kahit simple occasions. Yung accountability kasi. Oo, kasi hindi ko naman siya kaya kasi may work. Tapos, may mga responsibilities pa sa bahay. And also, I have a cousin din ngayon sa bahay na ako din yung nagiging guardian, tumatayong guardian kasi dun siya nag-aaral sa malapit sa amin. So, ako din yung nagte-take care of sa kanya. So, ate ulit ako. Ate ulit ako for this time. So, si tita ko naman yun na kapatid ni mama ko, yun nasa abroad din. Bunso niya yun, yung nasa bahay. And ako din nag-aalaga. So yun siguro yung nagiging ko ngayon. Siya yung naging outlet ko para magkaroon ako ng kasama sa pagde-decide, kakwentuhan. Yun kasi madalas ang disadvantage is wala kang like yung kakwentuhan kapag magkakapatid, diba? Yung ganun. Oo. Kasi minsan, may mga makikwento ka, may gusto kang ikwento sa family mo lang. Pero dahil wala kang kapatid, parang wala kang kasi syempre pag kinwento mo siya sa parent or sa
grandparents mo, hindi naman, iba yung mindset nila Iba yung generation nila Unlike kapag ka-age mo. Kaya madalas, ang kakwentuhan is yung friends. Yan. Doon ko na yung So, since yun yung disadvantage, minsan ba naisip mo na gusto mo magkaroon ng kapatid? Actually, ayoko. Kasi parang feeling ko, kahit na parang, naghahanap ako nung kausap or what, companion na gano'n. Ayoko din kasi parang feeling ko, ang laki niyang responsibility na maging ate. Kung ako yung bunso, okay. Kung ako yung bunso. Totoo. Kasi di ba parang pag bunso, sabi nila, kasi siya na yung, pinaka... So, ayaw mo din because of the responsibilities. Responsibilities. Pero, ewan ko, ako lagi may responsibility, pero ayoko na responsibility. Oo nga. Hindi, siguro kaya nga ayaw mo na. Kasi ang dami-dami na sa kamay mo, sa plato mo, kumbaga. Kaya parang papagod ka na din so far. Ang another is siguro yung, may disadvantages pa ba? Yung nung bata, overprotective. Ayun kasi ikaw lang talaga yung focus nila. Doon sila, sinasabi nila, instead na sa labas ka pumunta, papuntahin mo rito yung friends mo, dito kayo magstay, ganon. Protective sa mga pinupuntahan, hindi basta-basta pinapayagan mag-overnight. Dati, nag-college ako, hindi ako nag-overnight. Never ako nag-overnight tong college. Unless talagang, retreat. Yung mga retreat yan pwede. Pero yung sa school, like for example, thesis writing, walang overnight na naganap. Tapos, nagawa naman namin, nakagraduate naman kami. Ayun. So, ayun yung mga ang advantages naman, siguro dahil, tinitake ko as advantage yung pagiging only child na naging matured ako ng maaga and naging ko agad sa reality of life. Na ito pala talaga yung totoong buhay. Hindi lahat ay mailalatag sa'yo, naihain na sa'yo. Kaya yung mga privilege, swerte sila. Yeah, totoo yan. So, yung mga privilege na mga bata, sinasabi ko yan sa mga estudyante, if you have given the chance to study, take that opportunity. Huwag niyo sasayangin kasi may mga bata na hindi agad nakakapag-aral at gustong mag-aral pero hindi sila nagkakaroon ng chance mag-aral. Exactly. So, sabi ko sa kanila, huwag niyo sayangin. Kaya, niyo siya, i-treasure niyo na meron kayong parents na lahat gagawin para maibigay kung ano yung mga para sa inyo, yung deserving. Na hindi kayo mahihirapan. Yung iba kasi, di ba, naghahanapan ng work, ganyan, kahit di naman super need. Ganyan sinasabi ko, kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang. Kaya blessed din ako noon kay mama kasi talagang sinikap niya work para ma-support yung ko noon. Studies ko. Hindi ako nag-working student that time. Alaga lang talaga kala lola. Ganun lang. Yun ba? Tingnan mo naman ngayon, ma'am, LPT na, subject coordinator pa. Sino ka dyan? Ano ba yun? Diba? May blessing din ng Lord talaga eh. Andun talaga yung grace ng Lord eh. Kasi parang you mentioned, namulat ka na yung hindi masyadong spoiled, diba? Pero nakita mo naman yung fruit. Yung fruit na ngayon tulong na talaga kayo ni mama mo, 'di ba? Tapos ikaw pagdating doon sa career mo, kumbaga hindi naman lahat nagiging subject coordinator, hindi lahat nagiging LPT, pero ikaw ngayon, ma'am, 'di ba? Kahit madaming responsibilities, pero nagawa mo 'yun siya. Naalala ko noon one time, sabi ko, parang pinagpe-pray ko siya. Iniyak ko siya talaga sa Lord na parang sobrang pagod. Sabi ko, kailan ba matatapos? Ganon. Then, sabi parang yung verse na yun na tumatak sa akin is lagi nga, yung life verse ko, which is Jeremiah 29:11, which is lagi kong pinangahawakan ever since college pa lang, ever since nakakalala ko sa Lord. Yun lang talaga yung pinanghawakan ko na life verse, na lahat ng promises niya is tutuparin niya as long as it's according to His will. And di naman siya nagbigay sa atin ng ikakapahamak natin. Laging para sa ikakabuti at para sa ikakaayos ng buhay natin. So, yun yung pinaka-ano ko lang na hope ko na in spite of those, kasi syempre bilang tao, normal. Napagod. Emotional. Na-overwhelm. Kasi pag responsibilities, kaliwat kanan na. Hindi mo nga alam kung ano uunahin mo. At tapos pagka nagka-problem pa, ang cute kasi sunod-sunod. Parang ka pang hinaharap.
meron ka pa ulit susunod. Oo. Then, nung sa time kasi nyo, sila Ma'am Cheska, nasunugan kayo. Oo, diba? that time. Oo. As in, tupok lahat. Halos lahat to lang na simo talaga. Pero ang amazing lang how God worked in our lives. Parang ilang months lang. Naka-recover. Hindi namin alam paano kami nagkaroon ng mga gamit na gano'n. Yung gamit na hindi namin akalain namin na hindi namin nabibili before. Nagkaroon kami. Nagka-aircon. Diba? Nagka-induction cooker. Nung hindi pa nasunugan, wala diba? Wala. Hindi namin kayang bumili that time. Pero, nung nasunugan, nung umuupa ng bahay. Kasi before, di kami umuupa dahil dating caretaker si Lolo doon. Pero ngayon, kung wala kami umuupa, tsaka kami nakakabili ng gamit, diba? So, kapag pinagkatiwala mo lang talaga sa Lord ang lahat, talagang papakita niyo kung paano siya kumikilos. Kaya kahit sabihin mong only child ka, hindi mo pwedeng masasabihin you're alone Kasi the Lord is with you Diba? Kasama niyo ang Lord doon all throughout nung journey na yun. Kaya parang, alam mo, mapapanatag ka in a sense na kahit parang feeling mo, sa'yo yung responsibility. Pero, hindi talaga sa'yo yun. Na kay Lord talaga yun. Parang inaano niya lang tayo na, eto yung responsibility mo. Tinuturuan niya tayo na mag-depend sa Kanya. Mag-lean sa Kanya. Kasi if we just lean on ourselves, we're limited. Yeah. I always remind myself that I have a limitless God. Amen. Ganon. Yung mindset ko. Kasi pag ako lang, di ko to kaya No? So, yun. Yung pinangahawakan ko lang. Tama, ma'am, na parang ikaw, kumbaga yung mga nangyayari sa life mo, ino-orchestrate ng Lord yun Diba? Parang tina-turn around niya lahat ng mga pangit na nangyayari sa'yo to something good na magbe-benefit ka doon. So, kahit yung ganong sitwasyon, kahit ngayong, yun, sa mga only child na parang super pressured na sila sa buhay, alamin mo lang na nandyan si Lord talaga. Kahit sa mga provider, kasi yun yung pressure talaga sa mga provider, yung mga tatay, diba? Yes. Nalilimutan nila na ang source naman ng lahat is God Himself, our Father talaga. Hindi We're naman tayo. Vessels lang tayo blessing. at the end of the day, vessels of blessings. So, ikaw, Ma'am Cheska, if there's one thing, or kahit hindi one thing that you've learned so far, as an only child, you've experienced a lot already, samot-saring responsibilities and all. Pero what's that one your great lesson? What's your greatest greatest life lesson that you have? Sa life natin, it's not the matter of destination. It is the journey. Diba? Actually, siya yung may time din na dumarating yung parang, saan ba talaga ako pupunta? Ano ba talaga ang meron? Parang anong role mo sa buhay? Puro responsibility na lang ba as an only child? Responsibility. Hindi na ba natatapos? Kota na ba ako? Kota na ba to? Kailan ba to matatapos yung parang ang bigat, kasi wala ka pang family, pero parang feeling mo may pamilya ka na. Ayoko din yan. Joke lang. Hindi kasi since I've observed din yung people around me. And that's what I have shared kay Shane. Kasi nag-uusap kami about that. Parang hirap mag-family ngayon. Ganun na pag-usapan namin yun. Parang yung generation natin, tayo yung generation na kung saan, naipit na parang tayo yung nagtitaken care of sa parents natin. Then we're figuring out about our career. And then, ang dami pang responsibilities na nakalatag sa atin. So parang, ano yung unahin? Tayo yung generation na pagod. So sabi ko, tayo yung lagi nag-a-adjust, yung nag-a-understand sa mga tao sa paligid natin. So, doon sa bagay na yun, napaisip ako, parang, ano pang reason ba't ako magpa-family? Kasi, sabi ko, pero dati talaga, bata pa lang ako, alam ko na talaga, hindi ako mag-aasawa or to have a partner. Sabi ko, siguro ang gusto ko maging isang titang mayamang pa-travel. Ganon na. Paano wala kang kapatid, so wala kang magiging pamangkin? Sa mga pinsan ko, bakit? Sa mga pinsan ko, may mga pamangkin ako sa pinsan. Tatlo. 5 na sila. Sa mga inaanak na lang din. Mga inaanak. Kaya titang pa-travel. Kasi isa din, di ba nabanggit ko din sa'yo ng ko is mag-travel din. Di ba ikaw din? Gusto mo rin mag-travel. So, yun talaga yung greatest na dream Siguro ko. Kaya ganyan din yung naging perspective mo, ma'am. Kasi nga,
as an only child, bata at an early age, naranasan mo na yung responsibilities eh. So, pag napagod ka na doon sa... Responsibilities parang mo. ikot-ikot. Parang ayaw mo na ulit pumasok doon sa isang moment na ano na naman, responsibilidad ka na naman. Kasi tama ka na dun sa responsibilidad, no? Ganon. Pero yun Kota nga. na ako. Oo, parang kota ka na, parang gusto mo mag-rest. Pero again, babalik ka dun sa, ano naman, di naman pa rin ikaw yun. Vessel ka lang talaga. Vessel lang talaga. Oo. Yun yung maganda na pinaparemind sa akin lagi ng Lord na hindi naman yung responsibility na yun is hindi lang talaga sa'yo. Tinuturuan kitang maging responsable para dumepende ka sa akin. Ganon yun. So, going back doon sa parang life lesson mo nga. Ang life lesson ko is, yun nga, the journey. The life is a journey. It's not about the destination that we want. Kasi, sa journey na yun, doon natin na-figure out, doon tayo mas natututo. Yeah. And dun sa journey natin na yun, marami tayong natututunan na nadidiscover sa sarili natin na, kaya ko pala. Ito pala yun kung bakit ako hinuhone dati is dahil sa ganitong, sa journey ko na to, ito yung haharapin ko. No? And ang pinaka natutunan ko dun sa journey na yun is yung patience and persistence. It's a matter of, sa pagpe-pray, yung waiting time. Yeah. Kasi, di ba, sabi nila, mas masarap daw yung success kapag pinaghirapan. And it undergoes a process. Yung waiting. Dahil, kaya tayo pinag-wait ng Lord is, dahil meron tayo, that's worth of something. Yung, I forgot the quotation, pero sabi nga, something worth having is worth waiting. Yun. Something worth having is worth waiting. So, yung patience, yung persistence, lalo kapag sa work, diba? Parang, forever na lang ba akong magganto? Parang yung mga estudyante ko, pinagpe-pray ko naman, tapos yung family ko, pinagpe-pray ko naman, pero ganito pa din yung life. Tinuturuan ako ng Lord na maging patient and persistent dahil, piniprepare niya ako sa kung ano yung promise niya para sa akin. Yun yung pinangahawakan ko. And that's the biggest life lesson that I have is to know how to patiently wait and to be persistent, especially sa process. Yeah, in the season of waiting. Yeah, in the season Kasi, there's so much to enjoy dun sa journey na yun eh. Yeah. There's so much to enjoy, there's so much to learn dun sa journey. Kasi kumbaga, ako ngayon actually, ma'am, living everyday ako na, yung excited lang ako ngayon dahil nga nung may time na naging sad ako, pero parang niremind ako ng Lord na my grace is always more than enough for you every day. Yes. So parang kahit yun, ikaw as an only child, kahit punong-puno ka ng responsibilities, sabi ng Lord, hayaan mo yung bukas yung problema sa kanya, sa sarili niya. Diba? Yung ngayon, i-enjoy mo yung ngayon. Kasi, His mercies are new every morning. His mercy is new every morning. So, kahit yung pagpapala ng Lord sa'yo, more than enough yun sa araw-araw. Yeah. Kaya sa mga only child na punong-puno na responsibilidad, no? Yung mga providers, breadwinners, i-enjoy nyo kasi at the end of the day, the Lord is with you at hindi ka niya yun pababayaan. Hindi ka niya pababayaan eh. Kasi madalas kapag only child, expectations. Yeah. Diyan marami nagkakaroon, lalo sa mental health. Lalo yung mga na-encounter ng mga estudyante na parang kailangan ito yung expectation, yung standard ng parents ko na dapat kong maabot. Tapos ikaw lang sumasalo lahat kasi wala kang kapatid na sharean mo ng expectation. Outletan mo ng... Kumbaga kasi pag magkakapatid kayo, expectation ng magulang, parang nahahati-hati sa inyo. Pero pag ikaw lang yung mag-isa doon, sa'yo lahat ng expectations. Parang kailangan ganito yung ma-achieve mo. Kasi pag naging failure ka, parang feeling mo failure nung magulang mo. So, wala nang ibang chance yung magulang mo. Kasi ikaw lang yun. Ikaw lang yung focus. At saka sa family, di ba, yun yung parang sa Philippines, sa culture natin as Filipinos, na ganun yung nagiging mindset, which is, ano ko lang siguro advice ko sa mga only child is, do not na maging light lang or parang wag natin i-take seriously. We should know, ang hingin natin is lagi magkaroon ng wisdom from the Lord. Kasi without wisdom from the Lord,
'Diba? Hindi talaga natin magagawa yung mga bagay na dapat natin gawin. No, kasi we cannot figure out things agad-agad. May tinuturo lagi ang Lord sa atin, process. Yung wisdom na yun, kinakailangan natin para mag-come up with the best decision. And I believe na kapag ang wisdom na ay nanggaling sa Lord, ay hindi niya tayo pababayaan at magiging successful tayo dun sa mga bagay na yun. And wag ma-pressure kasi di tayo pressure cooker. Joke lang. Joke lang. Wag ma-pressure, wag magpadala sa pressure ng mundo. Oo, ng mundo na, bakit ganito, ganyan. Life isn't a race. It's a journey. And you should enjoy every moment of it. Kasi, kapag minadali natin ang isang bagay, ang bagay na minadali, nagiging pangit ang result. Lang din. Madalis din nawawala at hindi rin maganda yung resulta madalas. Kaya, slow down and enjoy the process. Exactly. Yun lang yung At saka dun sa process na yun, you remind yourself na you're not alone. Yeah. Kahit only child ka, wag mo masyadong feel na only ka lang. Ganun. Because God will use people around you na makaka-help sa'yo para maging, kapatid mo, not in blood, but in Christ. So, I'm so blessed then that I have people around me, like my friends, Miss Glay, na Teacher Glay. Kahit na, hindi ko na siya nararanta ng research. Marami naman siyang iniwan na materials. Ayun. Research pa din. Research pa din ang kinahulihan nating usapan. Ayun, na God uses people para maging makasama natin sa journey na yon. Kaya, you're not I'm alone. Blessed. Ayan. So, thank you so much, Ma'am Cheska, for reminding us na hindi tayo nag-iisa. Hindi mo ako napaiyak. Sa lahat ng aspect ng ating buhay, hindi talaga tayo nag-iisa because, again, the Lord is with us.